Good day mga ka-recap! Ito ay isang sports drama na na-nominate bilang Best Adaptation sa The Game Awards 2023 na base sa totoong buhay ni Jan Mardenborough, isang video gamer na naging professional racing driver. At bago natin umpisahan, isang subscribe naman dyan ka-recap! Si Kazunori Yamauchi ang lumikha ng Gran Turismo, isang racing simulator na malalaro sa PlayStation. Nais nitong gawing accessible ang racing para sa lahat. Si Jan Mardenborough ay big fan ng video game na ito, ngunit para sa kanya, hindi ito basta laro kundi isang simulator kaya't pinag-ipunan niya talaga ito. Pangarap niya na maging isang professional racer. Ngunit ang ama nitong si Steve ay hindi pabor dito dahil bukod sa delikado, katwiran nito ay malabo iyong mangyari at sinasayang lang ni Jan ang oras. Bagamat walang masyadong screen time ang pamilya ni Jan sa movie ay sapat naman ito upang punuan ang ilang eksena. Siya naman si Danny Moore, isang marketing executive ng Nissan. Sa meeting niya sa board ng motorsports, ipinaliwanag niya na ang Gran Turismo ang magiging daan upang ma-target ang mga buyers na tangkilikin ng Nissan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng isang contest na magbibigay ng chance sa 80 milyong manlalaro ng Gran Turismo na makipag-compete sa professional racing. Malaking oportunidad ang idudulot sa sales ng Nissan kung isa sa mga ito ay magkampyon. Nagdesisyon ang board na ipagpatuloy ang programa sa isang kondisyon. Kailangan makahanap si Danny ng isang certified executive engineer para masiguro ang kaligtasan ng mga manlalaro. Si Jack Salter ang huling option ni Danny. Ex-racing driver na ngayon ay mekaniko ng mayabang na si Nicolas Capa sa Team Capa Racing Garage. Nung una ay tinawanan lang ni Jack si Danny. Kalokohan para kay Jack ang plano ni Danny dahil lubha itong mapanganib para sa mga gamer dahil hindi ito laro na pwede i-reset. Samantala, hinikayat ng ina si Jan na bumalik sa university habang kinumbinsi siya ng ama na kalimutan ang racing, ngunit tinalikuran lang sila ni Jan. Samantala sa London, minaliit ni Nicolas Capa si Jack nang mag-advise ito sa kanya. Sinabing isa lang siyang mekaniko at palpak na racing driver, dahilan para iwan ang trabaho at tanggapin ang offer ni Danny. Nagtatrabaho si Jan sa isang clothing store nang kontakin ito ng kaibigang si Persol, nangangasiwa sa Gamerland Cafe. Ibinalita nito na napili si Jan na makilahok sa qualification race ng GT Academy dahil isa ang account niya sa nagtala ng fastest lap times sa UK. Nalaman nila na itinatag ng Nismo ang GT Academy upang mag-recruit ng mga bihasang manlalaro ng racing simulator na Gran Turismo at gawin silang totoong mga racing driver. Kaya naman iba yung practice at experiment ang ginawa nito. Nakumbinsi ni Kobe si Jan na tumakas at sumama sa party dahil naroon ang love interest nitong si Audrey. Nagkalasan sila ng sitahin ng nagpapatrol na pulis. At dahil sa kalokohan ay na-pull over sila ng mga ito. Sa pag-aalala na hindi siya makarating sa qualification race ay mabilis itong sumibat, animoy naglalaro ito ng game habang tinatakasan ang pulis ngunit wala silang lusot sa ama. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang ama sa pinagtatrabahuhan nito at pinangaralan na ito ang mangyayari sa kanya dahil wala siyang kinabukasan sa racing, ngunit umalis ito upang sumali sa qualifying race. Eksakto ang dating nito nang magsimula ang karera. Nakipaglaban siya sa 19 na pinakamagaling sa Europe. Isa-isa nitong nilagpasan ang mga kalaban. At sa huling lap, nagawa niyang manalo at mag-qualify sa GT Academy. Pinayagan siya ng kanyang ina ngunit tunay na nag-aalala ang ama sa kaligtasan ni Jan. Ito na ang simula ng katuparan ng pangarap ni Jan kaya't sinabi nito sa ama na naniniwala ito o hindi sa kanyang kakayahan ay tutuloy siya na abutin ang pangarap. Sa kampo ng GT Academy sa Silverstone, UK, dumating ang 10 qualifiers mula sa 8 iba't ibang bansa. Ang magwawagi ang siyang magkakaroon ng tsansa na makapwesto sa Team Nissan. Sinabi ng ngayon ay Chief Engineer na si Jack na hindi siya naniniwalang kaya ng kahit sino sa kanila ang maging professional racing driver dahil hindi ito tulad ng pag-drive sa likod ng kanilang mga console. Maari silang mamatay o maaari silang makapatay sa isang pagkakamali lamang, dumaan sila sa iba't ibang pagsubok at training.
Nadiskubre niyan at ng mga kasamahan na ganito pala kapisikal ang tunay na racing. Pipili si Jack ng 5 sa kanila na maglalaban-laban sa isang race. Unti-unti silang nabawasan at maging si Yan ay pinanghinaan na ng loob at inisip nitong tama ang kanyang ama. Sa training niya laban kay Matty ay biglang nag-glaze ang preno ng sasakyan nito. Pilit na pinagtanggol ni Yan ang sarili at sinabing pumreno siya, ngunit di ito kumagat at nag-glazed ito. Ngunit sinabi ni Jack na oras na para mag-quit si Yan. Nang nalaman ni Jack na tama si Yan, naisip niya na totoong may alam ito sa kotse, bagamat sa larong GT niya lang ito nagagamit. Kung kaya nakapasok si Yan sa top 5. By the way, mga ka-recap, hilig ni Yan na makinig kay Kenny G at Enya para ma-relax. Kinabukasan, naghanda ang lahat para sa final race ng 5 qualifiers, ang oras upang malaman kung sino ang magiging kinatawan ng Nissan. Para ka ring naglalaro habang pinanonood ito dahil sa mga ginamit na visual effects elements. Isa-isa silang nalagpasan ni Yan ngunit nahirapan siya kay Matty. At sa final lap ay inalala niya ang mga bilin ni Jack. Mahigpit ang laban nila ni Matty ngunit ginamit ni Yan ang mga experiment sa larong GT. At nang ma-reach ang finish line, sinabi ni Danny na si Matty ang nanalo. Ngunit nang i-review ito ni Jack ay napag-alamang si Yan ang nanalo. Pabor si Danny kay Matty dahil press ready ito para sa marketing ng Nissan. Ngunit hindi iyon pinayagan ni Jack. Idineklarang winner si Yan. Masaya niya itong binalita sa pamilya, bagamat wala sa oras na iyon ng ama at kapatid. Kung makakatapos siya ng hindi bababa sa pang-4 sa alinman sa isang serye ng qualifying races, magkakaroon siya ng propesyonal na lisensya at kontrata sa Nissan. Nalaman niya mula kay Danny na si Jack ay isa sa pinakamagaling na American racers pero nag-quit ito. Hindi nito sinabi kay Yan ang dahilan. Sa Vienna, Austria, sa Red Bull Ring gaganapin ang unang karera ni Yan. Ayon kay Jack ay walang naniniwala sa kanila maging ang team nila kaya't wala siyang dapat ipag-alala kahit hindi siya manalo. Binalaan ni Jack si Yan kung sino sa mga kalaban ang mga racing bullies upang mag-ingat ito. At nagsimula na nga ang unang sabak ni Yan sa racing. Sumabog ang nasa harapan ni Yan na ikinabigla nito ngunit hindi siya iniwan ni Jack na nakaabang sa comms. Inasar pa ito ng isa sa team nang magkarga siya ng fuel. Nagawa niyang makapasok sa loob at malagpasan ang isa sa mga bullies na ikinabilib naman ni Jack. Nagawa niya ring lagpasan ang mayabang na si Nicolas Capa at naging pang-4 siya. Kailangan niya lang itong i-maintain para magkaroon ng lisensya. Ngunit di iyon pinayagan ni Capa, dahilan upang maging kulelat siya sa karera. May natitira pang 6 na event para sila ay mag-qualify. Pinaghandaan ni Jack at Yan ang ikalawang karera sa Hockenheim sa Germany. Ngunit nagloko naman ang radyo nito kaya't nauwi siya sa 23rd place. Patuloy sa pag-motivate si Jack kay Yan, ngunit 17th place naman siya sa Trentino sa Italy. 8th place naman sa Istanbul sa Turkey. At least may progress, di ba mga ka-recap? Sa Barcelona, Spain naman ay hindi niya natapos ang karera nang mawala siya sa control dahil sa gravel trap. Sa Dubai, UAE ayon kay Capa ay walang puwang ang mga gamer sa totoong racing at katulad ng inaasahan, pinagana ni Capa ang dirty tricks nito sa Dubai Autodrome. Ito rin ang huling chance niyan para makakuha ng lisensya sa mundo ng racing. Nang abutin nito ang mga bullies ay na-box in siya ng mga ito, kaya bigla niyang tinapakan ang preno sabay pasok sa loob ng racing track. Nasa ika-4 na pwesto si Yan nang biglang puwersahin ni Capa ang bilis ng sasakyan nito. Dahilan upang bumangga ito sa nasa unahan at ma-total wreck ang kanyang sasakyan. Tinamaan nito ang windshield ni Yan kaya't napilitan itong pumunta sa pit stop. Nang makabalik sa track si Yan ay nasa likod niya ang isa pang bully na si Shulin. Last lap, last turn at final straight, pursigido si Jack at Yan na makuha ang lisensya. Na siyang nangyari mga ka-recap at masaya siyang sinalubong ng Team Nissan. Inimbitahan nito si Audrey na sumama sa Tokyo, Japan kung saan pipirma siya ng kontrata sa Nissan bilang isang professional racing driver. Matapos ay nagliwaliw ang lovers sa Tokyo. Pangarap lang nila ito noong nasa Wales pa sila
at di nila inakala na matutupad ito sa loob ng 1 taon lamang. At sa pinakadelikado at kinatatakutang circuit sa mundo, ang Nürburgring sa Germany, sasabak si Jan sa kanyang unang karera bilang isang profesional. Bandang huli ay tinanggap din ng ama nito ang propesyon na napili niya. Sa lap 6 ay nasa 5th place si Jan. Maganda ang simula ng kanyang karera at confident na si Jan dahil sa naging experience nito sa racing. Pinapunta ni Jack si Jan sa pit stop para magkarga ng fuel. Sumang-ayon si Jan habang nilalagpasan ng mga kalaban at maging 2nd place. Pilit niyang hinabol ang nasa unahan, ngunit pagdating nila sa paahong parte ng circuit, ang Flugplatz na ibig sabihin ay airfield. Sa sobrang bilis ay nag-flip over ang sasakyan nito. Tumilapon ito sa isang spectator area. Nabahala ang buong team, lalo na ang kanyang mga magulang. Mabilis itong dinala sa ospital at nakaligtas, ngunit nalaman niyang namatay sa aksidente ang isang spectator. Pinagaan nila ang loob ni Jan, ngunit sinisi nito ang sarili sa pagkamatay ng spectator at ayaw na niya muling sumabak sa karera. Malaki ang naging epekto nito hindi lang sa Nissan, kundi pati sa kanyang magulang at ganon din kay Jack. Isinama ni Jack si Jan sa pinangyarihan ng aksidente. Dito nalaman ni Jan na aksidente din itong nakapatay ng kapwa driver habang nagkakarera sa Le Mans. Mula noon ay di na siya muling lumaban pa. Bagay na pinagsisihan nito at ayaw niya itong maranasan ni Jan. Nabuksan ang isip ni Jan na tanggapin na aksidente ang nangyari at ipagpatuloy ang kanyang pangarap. At tinapos nila ang naiwan nitong huling lap. Na-clear si Jan sa aksidenteng pagkakapatay sa spectator, ngunit nag-launch sina Kappa ng anti-sim drivers dahil dito. Kinokonsidera din ng Nissan na sila ay i-shut down. Maiiwasan lamang nila ito kung makabuo sila ng team ng sim drivers at magkaroon ng pwesto sa podium ng Le Mans na para sa kanila ay malabong mangyari, ngunit hindi imposible. Kaya't pumayag sila sa kondisyon na iyon. Si Mati at Antonio ang napili upang makumpleto ang team na nooy kasalukuyan na ring nakikipag-compete sa mas mababang circuit. Sa Le Mans sa France gaganapin ang 24 Hours of Le Mans. Magsisimula ito ng 3:00 at matatapos kinabukasan sa parehong oras. Dumating ang ama ni Jan upang suportahan siya. Walang pagsidlan ang ligaya ni Jan ng mga oras na yon. Humingi ng paumanhin ang ama sa di niya pagtitiwala sa anak. Ngunit ginawa ito ni Jan higit sa lahat para sa kanyang ama. Dumating din dito si Audrey at ang mga dati nilang kasamahan sa GT Academy. Matapos ang bonggang opening, ay umarangkada na ang mga kalahok para sa formation lap at nagsimula na nga ang karera. Maganda ang unang takbo ni Jan nang madisgrasya at sumabog ang sasakyan ni Shulin. Nakaligtas naman si Shulin, ngunit dahil dito ay nawala sa focus si Jan at naalala ang nangyari sa Nürburgring. Naiwan si Jan ng mga kalaban at di na ito sumasagot kay Jack. Pinatugtog ni Jack ang motivational music ni Jan upang makabalik ito sa focus. Ikinagalit ito ni Jan, dahilan para mabura ang mga takot niya at bumalik sa karera. "150 laps to go mga ka-recap. Natapos ang unang shift ni Jan at pinalitan siya ni Mati na nagpakitang gilas din. Ganon din nang sumalang si Antonio at malagay sila sa 9th position. Sinalubong naman ni Jan ang malakas na ulan nang muli itong sumalang. Hindi iyon naging hadlang kay Jan upang ipamalas ang kakayahan. Proud na proud ang mga magulang at kaibigan nito sa kanya. 12 hours na ang nakaraan, nasa 8th place na ang kanilang team. At habang tumatagal, ay umaakyat pa ang kanilang pwesto. Hour 19, nasa 4th place na sila. Pagod na si Antonio ng mga oras na iyon kaya't nagdesisyon silang ipahinga ito ng maaga at isalang na si Jan sa huling pagkakataon. Nahulog ang isang wheel nut na nag-cause ng delay sa kanila at mapunta sa 9th position. Nang makita at maikabit ito ni Jack ay mabilis na umarangkada si Jan. Grabe ang pinamalas na galing ni Jan sa pagnanais nitong mapanatili ang kanilang team. Inalala nito yung panahong ipinaliliwanag niya sa ama ang mga racing lines experiment na natutunan sa paglalaro ng Gran Turismo. Kaya naman nagpaalam ito kay Jack na hayaan muna siyang mag-drive sa sarili niyang desisyon.
Ngunit sa pag-aalala ng mga ito sa kanya ay inutusan itong tapusin na lang ang karera. Ngunit hindi pumunta si Yan sa karera para tapusin lang ito kundi para manalo. Kaya't pinayagan siya ni Jack na sundan ang sarili nitong linya. At ayun na nga mga ka-recap. Ginamit ni Yan ang labas ng circuit at isa-isa nitong naungusan ang mga kalaban. Higit pa doon ay na-break pa nito ang kasalukuyang lap record. Sa final lap ay nasa 4th position ang team ni Yan. Nasa unahan nito si Kappa ng 4 na segundo lamang. Matinding depensa ang ginamit ni Kappa laban kay Yan. Sa huling turn at straight sa finish, diskarteng malupit naman ang sagot ni Yan. Pumeke itong lalabas sa circuit at nang kumagat si Kappa ay biglang pasok sa loob si Yan. Nagtakbuhan sa sobrang excitement ang kani-kanyang team at nagawa ni Yan na makapasok sa 3rd position. Hindi makapaniwala ang lahat lalo na si Jack at maging si Yan. Ang mga dating walang bilib kay Yan, walang paglagyan ngayon ang kanilang kaligayahan. Hindi na basta sim racer si Yan kundi isa na sa mga the best sa mundo. Umakyat ang Team Nissan sa kanilang podium at nag-celebrate kasama ng iba pang nanalo. Tunay nga namang walang imposible mga ka-recap kung pagsisikapan at magtitiwala tayo sa ating sarili sa pag-abot ng ating mga pangarap. Kaya naman mairerekomenda ko ang pelikulang ito dahil sa mga moral lessons na mapupulot natin sa buhay ni Yan na nakipag-compete na sa mahigit 200 races sa kasalukuyan. Siya rin ang gumanap na stunt double ng bidang si Archie Madekwe. Masasabi kong very entertaining din ito at effective din ang mga visual effects at hihintayin mo talaga ang bawat susunod na eksena. Bawat karera, bawat lap at bawat kabig ng kambyo at manibela ay talaga namang kakabog ang dibdib mo habang inaabangan ang susunod na mangyayari. Kita-kits sa susunod na review mga ka-recap! I won't look back ever again.